Masayang araw, mga ka-PL. Palapit na po ng palapit ang 2025 midterm election. Muli na naman po tayong magtitiwala at magbibigay po ng ating sagradong boto para sa mga politikong napupusuan po natin. Ngayon, bago po dumating ang araw na yaon, mga ka-PL, panoorin po natin itong paalala ni Congressman Rodante Marcoleta na aniya, mga ka-PL, pumili po tayo ng bago. Wag po yung mga luma, mga datihan na napakaraming ipinangako po, mga ka-PL. Katulad na lamang nitong isa na pinagkatiwalaan ho natin noon, mga ka-PL, na pag ako nanalo, ayan, magpapatayo ako ng pabahay, 1,000,000 kada taon. So matotal, pag natapos niya yung kanyang termino, 6 na milyon na pabahay ang papakinabangan ng ating mga kababayan. Pag ako nanalo, gagawin kong 20 pesos ang bigas. At pag ako nanalo, ayan, sama-sama tayong babangon muli. What? Na ngayon, mga kababayan, lahat ng yan ay naipako lamang. Ito po ang video ni Congressman Rodante Marcoleta, mga kababayan, na alam ko po, maging kayo dyan, ganoon na rin po ang aking sarili, handang suportahan, tulungan at iboto si Congressman Rodante Marcoleta. Ito na po ang video, panoorin na po natin. Congressman Dante Marcoleta, do you have a closing statement to summarize all your appeal, your to the public, your statement to the public? Anong message ninyo itong magulong panahon ng mundo, ng ekonomiya ng mundo, politika? Anong hangarin ninyo para sa Pilipinas saka sa pagkandidato ninyo bilang senador? Marami po tayong pagbabagong gustong gawin, pero nakikiusap po ako sa ating mga botante. Sana po pag humarap lahat ang mga kandidato sa inyo, ay maitanong nyo sa kanila, ano po bang gusto nilang gawin at paano nila gagawin? Kasi po, kapag po hindi nila nasagot yun at makikipagkontrata na naman sila sa inyo, at baka maulit na naman po yung paulit-ulit na ginagawa, ang sabi po ni Albert Einstein, insanity is doing something over and over and over again, but expecting different results. Hindi po tayo pwedeng umasa ng pagbabago kung paulit-ulit na po nating binoboto yung mga taong dati nyong ibinoto. Ang biglang sabihin ni Albert Einstein, gusto mong magkaroon ng pagbabago, bumoto ka ng bago. It's an honor once again. Thank you very much to the very outstanding, respected. Ako ang naghanap sa kanya, nangulit sa kanya. Ibang politiko sila tumatawag, pero kay Congressman Dante Marcoleta, ako pa nangulit sa kanya, hinanap ko, sabi ko, gusto ko yung mautak, matalino. Hindi pwede yung namumuno sa atin, mas bobo sa atin. Sorry hindi pwede yung mga leader natin, mas walang alam sa atin, mas batugan. Kailangan yung mga katulad ni Congressman Marcoleta. Usually sa Pandesal Forum, we are strictly non-partisan usually. Pero I am not partisan with your case. In your case kasi, sir, I have watched your career. I have followed your outstanding public service career. Alam niyo, si Congressman Dante Marcoleta, fearless, articulate, matapang. Alam niyo, pwede nga sa pelikula buhay niyo kasi gusto ng Pilipino, gusto ng ordinaryong Pilipino ang malakas ang loob. Ayaw nila yung yes men, yes men. Kailangan may fighting for our consumer rights, for better democracy. Thank you very much, Congressman Dante Marcoleta. Additional parting words, si Vic Somintac. Magsalita pa kayo, sir, ng short message to the public. Additional, gusto ni Vic Somintac
pang soundbite ka sa TV. Aha. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay huwag po tayong mawawalan ng pag-asa kahit na napakalaki po ng problema ang inaharap ng ating bansa. Kapag tayo po ay nagkaisa, pag inilaban po natin yung tama at pag po tayong papayag na kahit na abutan lang kayo ng ganito ay inyo pong ibibigay ang inyong boto. Napaka-importante po ng inyong boto. Mula po noong October 1 at saka October 8, nagsimula na po yung paggawa ng kontrata ng lahat po ng mga kandidato na gustong magsilbi sa ating bansa. Pero tingnan po ninyo yung kahalagahan ng pagpirma ninyo. Kasi po darating ang panahon, lalapit silang lahat sa inyo para papirmahan yung kontrata sa inyo. Yung po ay sagrado. Pumirma na po sila. Kami po, kasama na akong pumirma nung kami po ay maghain ng COC sa COMELEC. Ngunit hindi po matutupad yung kontrata na yan kapag kayong boto ay hindi po nyo ibinigay. Ngayon, bago po nyo ibigay yung boto na yan, kailangang malaman nila na sagrado po yung kasunduan. Titingnan nyo po sila sa kanilang mga mata. Kung yung sinumpaan nilang tungkulin at sasabihin nilang maglilingkod sila ng tapat, kung kaya nilang gawin at kung paano nila gagawin, yun po ang mas importante. Huwag po ninyong ipagpapalit ang boto ninyo. Huwag po ninyong bibiruin yung sagradong kasunduan na yun. Yun po yung pagsisimula para po tayo magkaroon ng pagbabago. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Once again. So ayan, mga kababayan, kung gusto ho natin ng pagbabago, iboto po natin ang mga bago. Ayan. Kasi nga naman, napakaraming matatagal ng senador na ibinoboto ho natin, pero wala naman po tayong nakikitang pagbabago. Hanggang ngayon, ang ating bansa, mga kababayan, hindi lang mahirap, kundi pahirap pa ng pahirap. Paano na lang po tayo? Ganon din ang mangyayari sa atin, mga kababayan. Karamihan po ng nasa PDP, mga baguhan. Bagamat mayroong mga datihan na katulad ni Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, alam naman po natin, mga kababayan, na nagtatrabaho pong maigi itong dalawa. Hindi ho sila nagpapabaya ng kanilang tungkulin. Meron po silang nagawa, ayan, sa kanilang pagiging senador. Itong mga baguhan, katulad po ni Congressman Rodante Marcoleta, bagamat baguhan ho siya sa Senado, mga kababayan, kung papalaring manalo sa tulong po ninyo, sigurado hong aasahan ho nating lahat na meron po itong magandang gagawin sa kanyang pagiging senador para sa atin at sa ating bayan. Katulad po nitong mga baguhan din na nasa PDP ho. Kaya, mga kababayan, uulit-ulitin ko po sa inyo na ipapaalala para hindi ho tayo maguluhan kung sino po ang iboboto natin. Teka, sandali, yung dating binoto ko nasa kabila, iboboto ko yun. Huwag ganun. Diretso na ho natin, mga kababayan. Straight vote ho tayo, mga kababayan, sa senatorial slate ni former President Rodrigo Roa Duterte, itong nasa PDP ho, mga kababayan. At wag din po natin kakalimutan, pagdating naman po sa party list, napakarami ho niyang tumatakbo, siguro mga 100, sobra pa, mga 300, abutin pa yan. Hanapin po natin, mga kababayan, pagtiyagaan po natin hanapin ang Ipanaw Sambayanan Party List. Tulungan po natin yan. Kinakailangan po namin ito ipaalala, mga kababayan, baka mamaya, katulad nung sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta na wag ho kayong magpapadala, ayan, sa mga merong mag-aabot sa inyo, kung ano man yan. Material man yan na bagay, o kung ano man yan nga, wag ho tayo magpapadala. Katulad din ng sinabi ni Tatay Digong na kapag ka merong ibinigay sa inyo, tanggapin nyo yan. Inyo yan. Pera nyo yan. Pero, dapat po, mga kababayan, yung paninindigan na straight
vote ho tayo sa PDP dahil ito po ang isa sa mga inaasahan natin na makakatulong po sa atin. Huwag po natin ipagkait yan. Boto ho natin ang diretso. Okay? Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.